Jake Paul matapos mabasag ang dalawang panga. Ngayon okay na siya mga boss, nakapagsalita na ng diretsyo. Gumawa na agad ng isang podcast si Jake Paul kung saan sinabi niya dito ang nangyari sa laban. Kung bakit daw siya tumatakbo laban kay Anthony Joshua. Sabi ni Jake Paul, ibang-iba raw palang pakiramdam kapag lumaban ka sa heavyweight division, suot ang 10-oz gloves. Ramdam daw ni Jake Paul ang bawat patama ni Anthony Joshua. Kahit nga daw sa sparring kapag nagsuot ng maliit na gloves ang kalaban niya, nasasaktan daw siya tuwing tinatamaan siya ng heavyweight fighter. Tumimbang daw si Jake Paul ng 200 pounds bago pa man maikasa ang laban kay Anthony Joshua. Ang kondisyon daw ni Jake Paul para ito kay Tank Davis na mas maliit. Pero matapos daw kumpirmahin ang laban niya kay Anthony Joshua, kinailangan pa ni Jake Paul magdagdag ng timbang. Kaya naapektuhan daw ng sobra yung kanyang stamina. Sana nagkaroon pa daw ng mas mahabang preparasyon laban kay Anthony Joshua. Matatandaan kasi mga boss na replacement lang itong si Anthony Joshua. Si Tank Davis talaga ang pinaghandaan ni Jake Paul. Pero biglang pumalit itong si Anthony Joshua. Kaya sabi ni Jake Paul, kinulang ang kanyang preparasyon laban sa mas malaki. Ngayon nalaman na raw niya kung gaano kagaling itong si Anthony Joshua. Kaya magandang experience daw yung nangyari ngayon kay Jake Paul. Dati nilait-lait na si Anthony Joshua na mahinang panga, mabagal, walang teknik. Pero ngayon sinabi ni Jake Paul nalaman na niya kung gaano talaga kagaling si Anthony Joshua. Sabi din ni Jake Paul na gusto rin niya lumaban ulit at gusto pang mag-improve. I'm a little disappointed, but I also know how good he is. Sa ibang banda na Naoya Inoue sinabi na ang pinaka-paboritong laban. Paborito daw niyang laban kay Nonito Donaire, Stephen Fulton, Luis Nery, Ramon Cardenas at kay Murodjon Akhmadaliev. Yan daw ang 5 laban na pinaka-paborito ni Inoue. Sayang kung nakalaban niya sana si Cuadro-Alas Casimero, baka isa rin si Casimero sa naging paborito niyang laban. Natanong na rin kay Inoue kung nagbabalak na daw ba ito umakyat sa featherweight 126 pounds. Sabi ni Inoue pag-uusapan pa raw ito sa kanyang kampo kung ano ang susunod na akbang. Pero may posibilidad na lalaban muna siya kay Junto Nakatani sa 122 pounds bago siya umakyat sa 126. Mas malakas nang pwedeng kalabanan ni Inoue sa 126 at mas malaki na ang bayad sa kanya. Kaya paldong-paldo si Inoue mga boss, lalo na kung manalo pa siya kay Junto Nakatani. Pero kung matalo siya kay Nakatani, siguro magkaroon pa yan ng rematch. Buti pa sa Japan yung 2 pound for pound na boksingero nila, handa nilang pagtapatin ito at suportahan. Samantala dito sa Pilipinas, kung maglaban man ang 2 malakas na boksingero natin, wala naman makukuha ang suporta. Mahilig tayo sa libre mga boss. Kaya mapapansin nyo, hindi masyadong nagpo-promote dito sa Pilipinas dahil lugi. Karamihan kasi sa Pinoy mga boss, basketball ang laruan eh. Yung ibang Pinoy din, nanonood lang ng boxing sa cellphone, yung mga highlights lang na suntukan. Pero yung mga diehard boxing fans talaga, konti lang kumpara sa mga fans ng basketball. Okay mga boss, abangan na lang natin laban ni Inoue December 27. Laban din ni Casimero at Kenneth Lover sa Japan. December 27 din yan, kaya abangan natin.